Sa puso ng isang maliit na baryo sa Pilipinas, nakatira ang batang si Carlo. Sa edad na 12 anyos, naranasan na ni Carlo ang mas maraming hirap kaysa sa karamihan ng mga bata sa kanyang edad. Ang kanyang ina na si Melody ay nakaratay sa kama dahil sa isang hindi may paliwanag na sakit, at ang kanilang mga araw ay puno ng pag-aalala at pakikibaka. Gayunpaman, ang pagmamahal ni Carlo sa kanyang ina ay walang hanggan at ipinangako niya na gagawin ng lahat para mapangiti muli ang kanyang nanay. Sa loob ng kanilang simple ngunit madilim na kubo, nakupo si Carlo sa tabi ng kama ng kanyang ina. Hawak ang kamay nito. "Nanay, kailangan mo pong kumain. Nagsaing na po ako ng kanin at nagluto na ng isda para sa'yo." Mahinang wika ni Carlo. "Salamat anak, pero wala kasi akong ganang kumain eh," sagot naman ni Melody. Ngunit determinado si Carlo. "Nanay, kailangan mo pong kumain. Kailangan mo pong lumakas," saad ng bata. Si Carlo na nga ang tumayong tagapag-alaga at tagapagtaguyod. Gumagawa ng iba't ibang trabaho sa baryo para kumita ng ilang piso. Sa kabila ng kanilang kalagayan, nanatiling umaasa si Carlo. Naniniwala na may darating na kabutihan para sa kanila. Umalis na nga si Carlo sa kubo at nagtungo sa pamilihan ng baryo. Ang kanyang maliit na katawan ay naglalakad sa gitna ng abalang tao. Habang papunta si Carlo sa pamilihan, nakasalubong niya ang ilang mga taga-baryo na nakakaalam ng kanilang sitwasyon. Si Aling Santos, ang mabait na magtitinapay, ay palaging may malasakit kay Carlo at sa kanyang ina. "O Carlo anak, halika dito sandali," pagtawag ni Aling Santos sa bata. Nagmamadali namang pumunta si Carlo. "Ay, magandang umaga po Aling Santos. Kumusta na po kayo?" "Ayos naman ako Carlo. Heto, kunin mo itong tinapay, bago lang ito, mula sa oven. Siguradong magugustuhan ito ng nanay mo," wika ni Aling Santos. "Naku po, maraming salamat po. Talagang sobrang na-appreciate ko po to, Aling Santos." Pagpapasalamat naman ni Carlo. May tinapay na sa kanyang kamay. Ipinagpatuloy ni Carlo ang kanyang paglalakbay sa pamilihan. Determinado siyang makakuha ng pinakamahusay na pagkain para sa kanyang ina, kahit na siya mismo ay nagugutom na. Sa tindahan ng gulay, nakasalubong niya si Tio Ramon, isang matandang lalaking nagtitinda na palaging mapagbigay kay Carlo. "O Carlo, dito ka. May mga gulay ako para sa'yo," wika ni Tio Ramon niya. Nakangiti naman ng malaki si Carlo na lumapit. "Salamat po Tio Ramon. Magkano na po ba ang utang ko sa inyo?" "Ano ka ba Carlo, para sa'yo libre na yan. Mas kailangan ito ng nanay mo kaysa sa kailangan ko ito," saad ni Tio Ramon. "Salamat po Tio. Pangako po, darating ang araw na mababayaran ko po lahat ng pagkakautang ko sa inyo." May bitbit na sako ng gulay, umuwi na si Carlo. Ang kanyang puso ay mabigat dahil sa pag-aalala ng kanilang kalagayan ay patuloy na lalala. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa kubo ay naghahanda na siya ng simpleng sopas para sa kanyang ina. "Nay, may dala po akong mga gulay. Gagawa na po ako ng masarap na sopas para sa iyo. Sigurado pong lalakas po kayo dito." Nanghihina man si Melody ngunit ngumiti siya. "Alam mo talaga anak kung papaano ko alagaan. Napakabuti mong anak Carlo." Habang nagluluto si Carlo, naalala niya ang mga kwentong ikinikwento ng kanyang ina tungkol sa mga himala. Hindi pa man siya nakakaranas ng himala sa kanyang buhay, pero naniniwala siya sa kapangyarihan nito. Kaya naman ng gabing iyon, habang binabantayan niya ang natutulog niyang ina, bumulong siya ng isang panalangin. "Diyos ko, tulungan niyo po sana si nanay na gumaling. Hindi ko na po kasi alam ang gagawin ko, Ama. Tulungan niyo po kami." Kinabukasan, pumasok si Carlo sa eskwela. Sinusubukang mag-focus sa kanyang pag-aaral, kahit na ang pag-aalala ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Napansin na nga ng kanyang guro na si Miss Reyes ang kanyang pagkabalisa sa klase. Kaya naman, naisipan na ng guro niya na tanungin ito. "Carlo anak, okay lang ba kayo sa bahay ninyo?" tanong ni Miss Reyes. Nag-aalangan na sumagot si Carlo. "Si nanay po kasi ma'am. Lumalala na po yung sakit niya."
Wika ni Carlo. Ganun ba? Pasensya na anak ha. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling magsabi. Saad naman ni Miss Reyes. Pinapahalagaan ni Carlo ang malasakit ng kanyang guro pero alam niya na ang kanilang mga problema ay masyadong malaki para malutas ng iba. Kaya naman sa tanghalian, mag-isa siyang nakaupo. Nag-iisip kung paano siya makakahanap ng dagdag na pera. Lumapit ang kanyang kaibigan na si Miguel. Napansin ang kanyang pagkabahala. Carlo, mukhang may iniisip ka. Ano bang problema? Tanong ni Miguel. Alam mo naman si nanay. Lumalala na siya at hindi ko na alam ang gagawin ko. Sagot naman ni Carlo. Dapat siguro ako usapin mo yung ministro sa kapilya natin. Pwede kanyang ipanalangin at palagi naman siyang nakakagawa ng paraan para sa mga kapatid. Wika ni Miguel. Kaya naman ng hapong iyon ay nagpasya si Carlo na pumunta sa kapilya ng baryo at kausapin ang nakadestinong ministro doon. Ang ministro na ito ay kilala na rin si Carlo at laging mabait sa bata. Lalong-lalo na sa kanyang nanay na madalas silang binibigyan ng pagkain at espiritual na suporta. Sa loob ng maliit na kapilya sa baryo, naupo si Carlo. Nakapikit ang mga mata niya at nananalangin. Maya-maya pa ay lumapit na ang ministro na si Joaquin. Carlo anak, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito ngayon? Tanong ng ministro. Dumilat ang mga mata ni Carlo. Ay, kayo po pala yan. Pero kailangan ko po kasi ng tulong nyo ngayon. Sobrang lumalala na po kasi yung sakit ni nanay at hindi ko na po alam ang gagawin ko. Pagbubunyag naman ni Carlo. Anak, magkaroon ka ng pananampalataya. Tandaan mo, gumagawa ng paraan ng Diyos sa misteryosong paraan. Minsan ang sagot sa ating mga panalangin ay nagmumula sa mga hindi inaasahang lugar. Pagpapayo ng ministro kay Carlo. Nakaramdam naman si Carlo ng kapayapaan habang nagsasalita ang ministro sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung papaano pero naniniwala siya na maaaring mangyari ang isang himala. Habang papalabas siya ng kapilya, ang sikat ng araw sa dapit hapon ay nagbibigay ng gintong liwanag sa baryo at muling bumulong si Carlo ng panalangin, umaasa para sa mas magandang bukas. O ama, bantayan niyo po sana si nanay. Nagtitiwala po ako sa inyo. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Carlo. Hindi alam ni Carlo na ang kanyang taimtim ng mga dasal ay magbubukas ng mga pangyayaring magbabago sa kanilang buhay, magpakailanman. Pero sa kabila ng walang kapaguran ng pag-aalaga at pag-asang nararamdaman ni Carlo, patuloy na lumala ang kalusugan ni Melody. Ang dati niyang mahihinang ubo ay naging mas madalas at masakit at siya ay lalong nanghihina sa bawat araw na lumilipas. Kaya naman sa loob ng kubo, habang nahihirapang umupo si Melody, maputla at payat ang kanyang muka. Tinulungan siya ni Carlo, nakaukit ang pag-aalala sa kanyang batang muka. Carlo, kailangan nating mag-usap. Hinihingal na wika ni Melody. Nag-aalala naman si Carlo. Nanay, ano po yun? Mangiyak-ngiyak na wika ng bata. Anak, nararamdaman ko na wala na akong gaanong oras. Kailangan mong maging handa kapag wala na ako. Wika ni Melody. Huwag ka naman pong ganyan, nanay. Gagaling ka pa po. Wika ni Carlo na nanginginig ang boses. Sana nga, Carlo, pero kailangan nating maging makatotohanan. Carlo, gusto kong gumawa ka ng kabaong para sa akin. Para makapagpahinga ako ng payapa kapag dumating na ang panahon. Wika ni Melody, na merong banayad na boses. Bumigat ang puso ni Carlo sa sinabi ng kanyang ina. Ang pag-iisip na mawala siya ay hindi niya matanggap, ngunit alam niya na kailangan niyang igalang ang kahilingan ng nanay niya. Kaya naman sa mabigat na puso ni Carlo, tumango siya. Sige po, mama. Gagawin ko po. Nangangako po ako. Wika ng bata. Kinabukasan, pinuntahan ni Carlo ang karpinteryo ng baryo, si Mang Lito, isang mabait na matandang lalaki na kilala sa kanyang husay sa paggawa ng mga gamit. Nangangambang nagsalita si Carlo. Mang Lito, maaari po ba akong magtanong?
Wika ng bata na mayroong payat na pangangatawan at halos hindi na nga mawaring ekspresyon sa kanyang mukha. Nakangiti naman si Mang Lito. O syempre Carlo, ano ba ang kailangan mo? Tanong ng lalaki. Kailangan ko pong gumawa ng kabaong para po kay nanay. Pero wala pa akong ganong pera. Ramdam sa mga salita na binibitawan ni Carlo ang bigat ng kanyang nararamdaman. Lumambot ang tono ni Mang Lito. O Carlo, nakakalungkot naman na marinig ko yan tungkol kay Melody. O sige, ganito na lang, tutulungan kita. Maaari tayong kumuha ng kahoy sa gubat. At sige, ituturo ko sa iyo kung papaano ito gagawin. Ang kabutihan ni Mang Lito ay nagbigay ng kaunting liwanag sa puso ni Carlo. Magkasama silang nagpunta sa gubat upang mangalap ng mga kinakailangang materyales habang sila ay nagtatrabaho. Nagbahagi si Mang Lito ng mga kwento at karunungan habang sinusubukang pag-aanin ng pasanin ng bata. Alam mo Carlo, minsan, ang mga pinakamalalakas na tao ay yung nagmamahal ng buong puso. Kahit sa pinakamahirap na panahon. Wika ni Mang Lito. Gusto ko lang po na maging payapa si nanay. Wika naman ni Carlo. Sa loob ng ilang araw, walang tigil na nagtrabaho sina Carlo at Mang Lito sa paggawa ng kabaong. Bawat pako ni pinopokpok sa kahoy ay parang punyal sa puso ni Carlo. Ngunit nagpatuloy siya. Pinapatakbo ng pagmamahal sa kanyang ina. Isang gabi habang tinatapos nila ang kabaong, biglang dumating ang isang malakas na bagyo sa baryo. Umagulhol ang hangin at bumuhos ang malakas na ulan. Kailangan nating siguraduhin matibay ang kubo, Carlo. Mukhang masama ang bagyo na ito. Wika ni Mang Lito. Habang nagmamadali silang protektahan ang kanilang tahanan, isang kakaibang kalmadong pakiramdam ang bumalot kay Carlo. Bumulong siya ng isang panalangin, umaasa para sa isang himala, kahit na ang bagyo ay patuloy na humagupit. O Ama, tulungan niyo po sana si nanay. Bigyan niyo po kami ng isang himala. Pabulong na wika ni Carlo. Hindi alam ni Carlo na ang kanyang taus-pusong mga dasal ay magbubukas ng mga pangyayaring magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Nagngit-ngit ang bagyo buong gabi na parang salamin ng kaguluhan sa puso ni Carlo. Habang sumisikat ang unang liwanag ng bukang liwayway, naramdaman ni Carlo na kailangan niyang mag-apura. Agad siyang bumalik sa kubo. Nananalangin na sana'y nakaraos ang kanyang nanay sa gabi. Sa loob nga ng simpleng kubo, nakahiga pa rin si Melody sa kama. Mahina ang paghinga. Nagmamadaling lumapit si Carlo sa kanyang tabi. Puno na ng luha ang kanyang mga mata na nagdulot para ito'y manlabo. Nanay, nandito na po ako. Pakiusap po, lumaban ka pa. Desperadong wika ni Carlo. Ngunit nanghihina na si Melody. Carlo, anak ko. Pinipigil ang luha ni Carlo. Nanay, kailangan mo pong manatili sa akin. Hindi kita kayang mawala, ang bata-bata ko pa po. Inabot ni Melody ang nanginginig niyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Carlo. Ang kanyang mga mata, bagaman puno ng sakit ay naglalaman ng malalim at walang hanggang pagmamahal. Ikaw, Carlo, ang pinakamalaking kasiyahan ko. Inalagaan mo si nanay ng mabuti. Sapat na yun, Carlo. Umagulhol si Carlo. Mama, sana mas marami pa po akong nagawa. Sana napagaling po kita. Pag-iyak ni Carlo. May hinang umiti si Melody. Ginawa mo ang lahat, anak ko. Higit pa sa inaasahan ko. Pero anak, malapit na ang oras ni Mama. Kaya mangako ka sa akin, Carlo. Tumango naman si Carlo habang umiiyak. Ano po yun, Mama? Mangako ka na magiging matatag ka, na makakahanap ka ng kaligayahan kahit wala na si Mama. Mabuhay ka ng buong buo para sa akin.
Sumakit ang puso ni Carlo sa pag-iisip ng isang kinabukasan na wala na ang kanyang nanay pero alam niyang kailangan niyang igalang ang kanyang hiling. Sa mabigat na puso, tumanguna naman si Carlo. Nangangako po ako, nanay. Pangako po. Pangako. Sa huling pagkakataon, pumikit si Melody. Lalong humina ang paghinga. Hinawakan ni Carlo ang kanyang kamay ng mahigpit. Ayaw niyang pakawalan. Lumipas ang mga oras at sa paglubog ng araw, lumuwag ang pagkakahawak ni Melody. Sa huling hininga, bumulong siya ng kanyang huling mga salita. Mahal kita, Carlo. Nakaupo si Carlo sa tabi ng walang buhay na katawan ng kanyang ina. Malayang dumadaloy ang kanyang mga luha. Tahimik ang baryo. Ang bagyo ay nag-iwan ng mapayapang katahimikan sa lugar. Ang mga sumunod na araw ay talaga namang napakalabo para kay Carlo. Ang mga taga-baryo ay nagkaisa upang suportahan siya. Ang kanilang mga puso ay nalulungkot para sa batang nawalan ng isang napaka-importanteng tao sa kanyang buhay. Si Mang Lito, tulad ng ipinangako, tinulungan si Carlo na tapusin ang kabaong na pinuno ng pag-ibig at paggalang. Sa kapilya naman ng baryo, ang kabaong ni Melody na ginawa na puno ng pagmamahal at pagdadalamhati ay inalagay na sa altar. Nakatayo si Carlo sa tabi nito. Namumula ang mga mata sa pag-iyak. Seryosong nagsalita ang ministrong si Joaquin. Tayo ay nagkakatipon dito upang magpaalam sa isang minamahal na membro ng ating komunidad, si Melody. Isa siyang mabait at mapagmahal na ina, at ang kanyang espiritu ay mananatili sa kanyang anak na si Carlo. Habang nagsasalita ang ministrong si Joaquin, naramdaman ni Carlo ang kakaibang kapayapaan. Naalala niya ang lakas ng kanyang ina at ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Alam niyang palagi siyang kasama ng kanyang ina sa kanyang puso. Pagkatapos ng naging service, lumapit ang mga taga-baryo kay Carlo. Nagbibigay ng kanilang pakikiramay. Sina Aling Santos, Tio Ramon at Mang Lito ay niyakap siya. Ang kanilang mga salita ay nagbigay ng kaunting aliw sa bata. Siguradong sobrang proud ng nanay mo sa iyo, Carlo. Gusto niyang maging masaya ka, wika ni Aling Santos. Hindi ka nag-iisa, Carlo. Narito kaming lahat para sa iyo. Saad naman ni Tio Ramon. Payapa na ang iyong ina, iho. Siguradong palagi kanyang babantayan. Dagdag pa ni Mang Lito. Nang gabing iyon ay bumalik si Carlo. Sa ngayon ay wala ng laman na kubo. Ang katahimikan ay bumibigat, ngunit habang nahiga siya, nararamdaman niya ang mainit na presensya na parang naroon pa rin ang kanyang ina. Nagmamasid sa kanya. Bumubulong si Carlo. Mahal kita, nanay. Nangangako po ako magiging matatag po ako para sa inyo. Habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, naramdaman ni Carlo ang malalim na kapayapaan. Binigyan siya ng kanyang ina ng lakas upang magpatuloy at alam niyang sa paano man, makakahanap siya ng paraan upang igalang ang kanyang alaala. Ang mga araw ay tuluyang naging linggo at natutunan ni Carlo na mamuhay nang wala ang kanyang ina. Ang mga taga-baryo naman ay naging tunay sa kanilang mga salita. Sinuporta nila si Carlo sa lahat ng paraan na kanilang makakaya. Nagpatuloy si Carlo sa pag-aaral at paggawa ng iba't ibang trabaho. Ang kanyang determinasyon ay pinalakas ng kanyang pangako kay Melody. Habang naupo si Carlo sa plaza ng baryo, naglilibang sa isang notebook, siya ay naging tahimik habang nagmumuni-muni. Ngunit ningning pa rin ang pag-asa ang makikita sa kanyang mga mata. Carlo, kumusta ka? Wika ni Miguel habang lumalapit sa kanyang kaibigan. Bahagyang ngumiti naman si Carlo. Ayos lang ako, Miguel. Sinusubukan ko lang makasurvive araw-araw. Hindi nagpapalamon sa lungkot. Sagot naman ni Carlo. Miss na namin ang nanay mo, Carlo. Noong malakas pa siya, parang naging pangalawang ina siya sa aming lahat. Tumango naman si Carlo. Alam ko, Miguel. Miss ko na rin siya araw-araw. Dagdag pa niya.
Isang hapon, habang naglalakad si Carlo sa pamilihan, napansin niya ang isang matandang babae na nahihirapan sa mabigat na basket. Agad siyang tumakbo upang tulungan ito. "Hayaan niyo pong tulungan ko kayo, Lola," wika ni Carlo. Naging mapagpasalamat naman ang matandang babae. "Oy, salamat iho. Napakabait mo naman," wika ng matanda. Habang naglalakad sila, tinignan ng matandang babae si Carlo nang may mainit na ngiti. "May mabuti kang puso, Carlo. Siguradong proud ang nanay mo sa'yo," wika ng matandang babae. Nagulat naman si Carlo. "Paano niyo po nalaman ang pangalan ko?" tanong ni Carlo sa matandang babae. Banayad naman nagsalita ang matanda. "Anak, marami akong alam. Maliit lang ang baryo at mabilis kumalat ang balita. Mahal ng marami ang iyong ina," sagot naman ng matanda. Nagulat si Carlo sa mga salita ng matandang babae. Hindi niya ito kilala, ngunit parang alam nito ang marami tungkol sa kanya. "Oho, kailangan ko po ng tulong. Sa totoo niyan, kamamatay lang ng nanay ko at sinusubukan kong magpatuloy nang wala siya," saad ni Carlo. "Mabuti ang ginawa mo, Carlo. Okay lang na umasa sa iba minsan. Magkaroon ka ng pananampalataya at darating ang magandang bagay sa iyo," wika ng matandang babae. Nakaramdam ng kaaliwan si Carlo sa mga salita ng matanda. Nang gabing iyon, napanaginipan niya ang kanyang ina. Sa panaginip, nakita niyang si Melody ay nasa isang magandang hardin. Malusog at napakaganda ng mukha nito. At sa panaginip nga ay nagawa niya pang makipag-usap sa kanyang nanay. "Carlo, anak ko, sobrang pinagmamalaki kita. May mabuti kang puso at malakas na loob. Kaya anak, magpatuloy ka lang," wika ni Melody sa kanyang panaginip. Tumutulo naman ang mga luha sa kanyang muka, nagsalita si Carlo. "Nanay, sobrang miss na po kita," wika niya. "Alam ko anak, pero palagi naman akong nasa puso mo lang. Tandaan mo na magkaroon ka lang ng pananampalataya at patuloy kang maging mabait na bata. Naintindihan mo?" Nagising si Carlo na may pakiramdam ng kapayapaan. Ang panaginip ay parang totoong totoo at alam niya na ang kanyang ina ay nagmamasid pa rin sa kanya. Habang abala siya sa kanyang araw, napansin niyang mas mabait na ang mga tao. Nagkaroon ng bago siyang pag-asa at para bang nagkaroon na rin siya ng panibagong dahilan para mabuhay. Kaya naman, muli, habang nasa plaza siya ng baryo, tinutulungan ni Carlo si Mang Lito na ayusin ang isang sirang bakod. "Parang nag-iiba ka, Carlo. Parang kahit papaano nitong nakaraang araw mas masaya ka na," pagpansin ni Mang Lito. Kasi po, napanaginipan ko po si nanay. Sinabi niya po sa akin na magkaroon ng pananampalataya at palaging maging mabait sa buhay," sagot naman ni Carlo. "Napakatalino talaga ng nanay mo. Magpatuloy kang maniwala sa kanya, Carlo. Darating din ang magagandang bagay para sa iyo," tugon ni Mang Lito. Isang gabi habang pauwi si Carlo, nakita niya muli ang matandang babae. Nakatayo ito sa gilid ng gubat. Tinatawag siya. Nag-aalinlangan si Carlo saglit pero sinundan niya ito. "Carlo, may mabuti kang puso. Dahil sa iyong pananampalataya at kabaitan, may himala na naghihintay sa iyo," wika ng matandang babae. "Lola, ano pong ibig niyong sabihin?" kunot noong tanong ni Carlo. Itinuro ng matandang babae ang isang daan sa gubat. "Pumunta ka doon, iho, at makikita mo ang kasagutan." May halong kuryosidad at pag-asa, pumunta si Carlo sa itinuturo ng matandang babae sa gubat. Doon ay nakita niya ang isang maliit na patch ng mga halamang gamot, isang bagay na hindi niya pa nakita noon. Napagtanto niya ang potensyal nito kaya't pinulot niya ang mga ito at nagmadaling bumalik sa baryo upang ipakita kay Mang Lito. "Mang Lito, tignan niyo po itong mga halamang gamot na napulot ko. Sa tingin niyo po ba makakatulong ito sa iba?" tanong ni Carlo. Tinignan naman agad ni Mang Lito ang mga halaman. "Pambihira, Carlo. Parang nakita ko nitong mga halamang gamot na ito nung bata pa ako.
At sa pagkakaalam ko may mga katangian itong nakakagamot. Siguradong nakahanap ka ng isang napaka-espesyal na bagay. Pero kailangan nating siguraduhin kung tama ka dito. Habang kumakalat ang balita tungkol sa natuklasan ni Carlo, nagsimulang gamitin ng mga taga-baryo ang mga halamang gamot upang gamutin ang iba't ibang karamdaman. Bumuti ang kalusugan ng baryo at nakaramdam si Carlo ng malalim na kasiyahan. Alam niyang ginabayan siya ng espiritu ng kanyang ina upang matuklasan ito. Ang natuklasan nga ni Carlo ng mga halamang gamot ay kumalat hindi lang sa baryo, kundi sa labas pa nito. Ang mga taga-baryo na palaging naniniwala sa kanyang kakayahan ay nagkaisa sa pagbabahagi ng balita sa kahit na sinong makakarinig nito. Di nagtagal, ang kwento ng batang nakatuklas ng mga halamang gamot ay umabot na sa iba't ibang lugar. Nakatawag na ng pansin ng mga profesional sa medisina sa buong mundo. Kaya naman, muli sa loob ng plaza ng baryo, puno ng kasabikan, nakatayo si Carlo kasama sina Mang Lito, Aling Santos at Miguel habang dumarating ang grupo ng mga doktor at mananaliksik. Ikaw ba si Carlo? Ang batang nakatuklas ng mga halamang gamot? Tanong ni Dr. Reyes. Nanginginig pa si Carlo na sumagot. Opo sir, natagpuan ko po sila sa gubat. Sagot ni Carlo. Narinig namin ang mga kamanghamanghang bagay patungkol sa iyong natuklasan. Ang mga halamang ito ay may mahahalagang katangian sa medisina. Kaya naman gusto naming pag-aralan pa ang mga ito at tulungan kang paunlarin ito. Ang mga doktor ay humanga sa kaalaman at determinasyon ni Carlo. Kaya naman nag-alok sila na isponsoran ang kanyang pag-aaral. Nakita nila ang kanyang potensyal at nais nila itong payabungin. Sa kanilang suporta, sinimulan ni Carlo ang isang paglalakbay na hindi niya inaakala at ilang mga taon nga ang makalipas. Sa isang abalang lungsod, si Carlo ngayon ay isang binata na nag-aaral sa isang kilalang paaralan ng medisina. Masipag siyang nag-aaral. Pinapalakas ng alaala ng kanyang ina at suporta ng kanyang baryo. Kaya naman habang nagsusulat ng journal si Carlo ay hindi niya maiwasang maalala ang kanyang mga pinagdaanan. Nanay, ginagawa ko po ito para sa iyo. Nangangako po akong tutulong sa iba tulad ng nais mo. Saad niya sa journal. Lumipas ang mga taon at nagtapos si Carlo ng may mataas na karangalan. Naging isang kilalang doktor, pero hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan o ang pangako niya sa kanyang ina. Bumalik siya sa kanyang baryo at nagtayo ng klinik, nagbibigay ng libreng gamot at pagpapagamot sa mga nangangailangan sa lugar nila. Habang abala nga ang klinik niya sa baryo, si Carlo ngayon ay tinatawag na bilang Dr. Carlo na nagbibigay ng pangangalaga sa mga pasyente ng puno ng pagmamalasakit. Ang mga taga-baryo ay tinitignan siya ng may pagmamalaki at pagpapasalamat. Carlo, naging tunay kang kahanga-hangang tao. Siguradong proud ang nanay mo sa iyo. Wika ni Aling Santos. Ngumiti naman si Carlo. Salamat po, Aling Santos. Hindi ko po magagawa ito kung wala po ang suporta ng lahat ng mga tao dito. Sumagot naman si Miguel. Marami kang nabago sa buhay ng mga tao dito, Carlo. Lahat kami nagpapasalamat sa iyo. Naging isang simbolo ng pag-asa ang klinik ni Carlo na dinadayo nga ng mga volunteers at nakakatanggap din ng mga donasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga doktor at mananaliksik ay bumibisita upang matuto mula sa kanya at suportahan ang kanyang misyon. Ang dating maliit na baryo ay umunlad. Ang kalusugan at kagalingan nito ay patunay sa dedikasyon ni Carlo at sa himala na nagsimula sa pagmamahal ng isang ina. Habang nakatayo si Carlo sa gilid ng gubat, tinitignan ang daan kung saan niya natagpuan ng mga halamang gamot. Hawak niya ang anting-anting na bigay ng kanyang ina, isang simbolo ng kanilang walang hanggang koneksyon. Bumulong si Carlo. Salamat po, nanay. Sana totoo pong naging proud ka sa akin. Habang tumutulo ang kanyang luha, naramdaman ni Carlo ang banayad na hangin na parang niyayakap siya muli ng kanyang ina. Alam niyang palaging gagabayan siya ng espiritu ng nanay niya at nangako siyang magpapatuloy sa pagtulong sa iba. Pinaparangalan ang kanyang alaala sa bawat buhay
na kanyang natutulungan. Ang baryo ngayon ay buhay na buhay at puno ng kasiyahan, kasama ang klinik ni Carlo sa gitna nila. Nagdiriwang ang mga taga-baryo ng kanilang kalusugan at kasiyahan. Pinagbubuklod ng himalang dala ni Carlo sa kanilang buhay. Sa isang maliit na baryo na nakatago sa pagitan ng luntiang mga burol, ang batang si Carlo ay lumaki bilang isang tao na may dakilang malasakit at kakayahan. Ang kanyang natuklasan ay hindi lang nagpagaling sa kanyang baryo, kundi nagdala rin ng pag-asa sa buong mundo. Sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang pananampalataya, pagmamahal at dedikasyon, si Carlo ay naging buhay na patunay sa kapangyarihan ng mga himala at mga walang hanggang lakas ng pagmamahal ng isang nanay, katulad ng nanay niyang si Melody. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon, ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para lagi pa tayong makagawa ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.